Mas mabibigyan na ng pangil ang batas kontra smuggling. Ito'y matapos aprubahan ng Senado ang panukalang batas na naglalayong bigyan ng mas mabigat na parusa ang mga sangkot sa agriculture smuggling at hoarding. Si Daniel Manalastas sa detalye. Lumusot na sa third reading sa Senado ang panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o ang Senate Bill No. 2432. 18 senador ang bumotong pabor sa panukalang batas habang walang kumontra. Layunin ng panukalang batas na mas magkaroon ng ngipin ng batas kontra smuggling kung saan mas bibigatan ang mga itinakdang parusa. Sa ilalim ng panukalang batas, parusang life imprisonment at multa ng triple sa halaga ng agricultural at fishery products ang pwedeng tamuhin sinumang mapapatunayan na lumabag sa panukalang batas. Ire-repeal ng panukalang batas na ito ang Republic Act No. 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 sa kadahilan ng nakikita ng ilang mamabatas na hindi ito epektibo. Layunin ding higpitan ng batas ang mga lumalabag sa smuggling, hoarding, profiteering at kartel ng mga agricultural at fishery supplies. At ang matindi pa rito, ang agricultural smuggling ituturing din na isang economic sabotage, kaya naman mas magiging mahigpit ang kaparusahan. Lusot na rin sa Senado ang panukalang batas na Free College Entrance Examinations Act na naglayong alisin ang entrance examination fees sa mga private higher educational institutions para sa mga kwalipikadong estudyante. Pasado na rin sa Senado sa ikatlong pagbasa ang panukalang batas na layong palakasin ang kapasidad ng defense industry at palakasin ang mga armas na gawa sa bansa at mga kagamitan ng armed forces. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, layong limitahan nito ang pag-asa ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa pagdating sa mga armas. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.